We will continue our study sa ating... Ngayon, i-divide natin yung ating pag-aaral doon sa mga naaral natin last time dahil mainly tinignan natin ito ng big picture. Okay? Aaralin natin ngayon yung the reality of life in this fallen world. Okay? Mahalaga na makita natin ano nga ba yung realidad na ating kinakaharap ngayon? At natignan na natin actually yung big picture last time na nag-aral tayo dito. Naalala nyo pa po ba yung big picture na yun in our last study regarding the three trees? Naalala nyo yung three trees, may heat, tapos yung thorns, tapos yung cross, tapos yung fruit. Okay? So, siguro makikita natin yun. Mainly yung book po na ito, yung pag-aaral po na ito, makikita natin sa How People Change, the libro ni Paul David Tripp and Timothy Lane. Okay? Most of the time, syempre, pagdating sa Bible, ang nagiging thinking natin regarding the Bible, at hindi naman mali, pero nagkakaroon ng confusion regarding this, na parang ang Bible, parang set of instructions na lamang. Ano yung kailangan kong gawin? Ano yung kailangan kong gawin para sa aking buhay? Okay, the Bible is not intended to be used as a set of direction because it's the Word of God. Okay? Kapag atin din tinignan actually, big picture ng Bible, the Bible actually is compiled of 66 books, is a big picture book. Kung atin titignan yung pinaka-main point na ating makikita sa Bible, ano yung pinakatuon ng Bible? For the glory of God. Okay? Nireveal ni God ang kanyang sarili sa atin upang mag-glorify natin ang ating Panginoong Diyos. Okay? As creatures, image bearers, we are made for the glory of God. At sa Bible, makikita natin doon, syempre kung sino ang Panginoon, kung sino ang tao, kung paano tayo niligtas ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay maiwasto sa ating relasyon sa Kanya, na tayo ay manampalataya at magsisi sa ating mga kasalanan at tunay na mamuhay na para sa Kanyang kaluwalhatian lamang. So may apat tayong metaphors na ating titignan sa Bible to help us get the big picture. At last time, dinaanan natin yung Jeremiah 17 verses 5 to 10. Siguro if you have your Bibles with you, sa inyong cellphone, o kaya kung may Bible kayo, physical Bible, pwede nyo rin tignan ito, Jeremiah chapter 17, verses 5 to 10. Basahin ko lamang in ESV version. Kung nandun na kayo, okay na? Jeremiah 15, at least mahusundan nyo na lamang po ako. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. He is like a shrub in the desert and shall not see any good come. He shall dwell in the parched places in the wilderness, in an inhabited salt land. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes. For its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deed. Dito sa passage na ito, ating makikita yung picture ng heat. Okay? Yung heat, this reveals our reality. Okay, nire-remind tayo nito of the situation we find ourselves. Siguro para magkaroon lang kayo ng konting ipa-pass forward ko lang. Doon sa picture na ito, yan. Kasi isa-isahin natin yan eh. So this is the heat, which is the circumstance, ano yung situation mo. And then because of that situation natin, yung reality na ating pinagdadaanan in our lives, nag-respond tayo doon sa situation na yon. So kapag nag-respond tayo in a sinful way, wala siyang bunga. Bad fruit. Okay, paano tayo mag-react? Most of the time, di ba, kung kunyari daw,
hindi maganda yung situation, and kung kunyari doon nag-react tayo sinfully, it is a bad fruit. Kasi it's coming from a bad root. Okay? Dahil madumi ang ating mga puso. Okay? Makasalanan ng ating puso. Hindi tayo nagalit dahil nagalit lamang tayo, kung hindi dahil ang ating puso ay puno talaga ng galit. Nire-reveal lamang ng situation yung nilalaman ng ating puso. Kunyari daw, sumigaw ka sa galit, kaya nanuntok ka sa galit. Kasi yung puso mo, ang laman nito ay galit. So, pinapakita ni God na ang ating mga puso ay makasalanan. So, kung ganun yung ating response dun sa reaction natin doon sa situation na yun, kung masama man at makasalanan man, ang kailangan natin ay ang Word of God. Okay? Kailangan natin si Kristo Jesus. Dahil makakapagpabago lamang ng ating puso ay si Kristo. Okay? So, kapag tayo ay nabago na, nag-repent tayo, nakita natin na ang kailangan natin ay si Kristo Jesus at ang kanyang katotohanan ng kanyang salita, tayo ngayon ay dapat na mabago ang ating puso. Pag nababago yung ating puso, nagre-resulta ito ng tamang pag-respond doon sa mga sitwasyon na ating pinagdaraanan. So, naalala nyo ito, no? Kasi mahalaga yung pag-aaral na ito natin before. Kaya ngayon, iisa-isahin natin ngayon ito in Jeremiah 17, 5-10, para at least mas ma-picture natin yung ating sitwasyon. Okay, this passage shows us the picture of heat. Naalala niyo yung illustration ko, na yung heat, hindi naman siya pertaining to a bad situation. Okay? Neutral siya. Naalala niyo yung binigay na example ni Wayne Van de Veer. Sabi niya, kung kunyari daw, binigyan ka ng 400 million pesos kaysa iyong kamay, na hawak-hawak mo yung 400 million pesos, hindi siya galing sa loto, binigbigay sa'yo. Malinis lang, maayos lang. Ngayon, kapag nagkaroon ka, may hawak ka ng 400 million pesos, it will just reveal kung ano yung nasa heart mo. Magiging ikaw ba ay magiging mapagbigay? Okay, may isip mo ba ang ibang tao na matulungan sila in terms of their financial needs? Magbibigay ka kaya sa church? Or magiging maramot ka? So, depende sa sitwasyon na iyon kung ano ang nilalaman ng iyong puso. So, dito makikita natin, the heat reveals the reality, okay, our reality. It reminds us of the situation that we find in. Kaya nga ito'y nasa verse 8. Sabi nga, he is like a tree planted by water that sends out its fruit by the stream and does not fear when heat comes. Okay? When situation comes. Okay? Pwedeng bad, pwedeng good, pwedeng neutral yung ating pinagdaraanan sa ating buhay. Di ba marami naman neutral things na tayo pinagdadaanan? Marami din actually challenging things na pinagdadaanan tayo sa ating buhay. Marami din naman good things na pinagdadaanan tayo sa ating buhay. Okay, kung kunyari daw, maayos naman ang lahat, naka-travel ka ng mabilis, walang traffic, hindi ka nahirapan makasakay going here sa church, so parang okay ang lahat. How do you respond? May thankfulness ba? O wala? Did you glorify God o hindi? Okay? Kung mahirap naman yung sitwasyon mo, nagreklamo ka ba, nagagalit ka ba, naiinis ka ba? Okay? So it reveals our reality. Susunod na ating titingnan, doon sa picture nating tinignan, may heat, may thorns. Okay? This passage shows us the picture of thorns, which is in verse 6. He is like a shrub in the desert, and shall not see any good come. He shall dwell in the parched places of the wilderness, in an uninhabited salt land. So, dito nire-reveal naman yung responses natin. May heat, yung picture ng thorns, nire-reveal yung response natin. It reminds us how we often sinfully react to our situation. Paano nga ba tayo mag-react doon sa situation na ating pinagdaraanan sa ating buhay? At most of the time, sinful. Okay? Minsan, kunyari daw, may kausap ka, magmi-meet kayo sa isang meeting place, dumating 1 hour late yung kausap mo, ano yung magiging response mo? Uy, ang galing-galing mo naman. Nakaka-bless. Parang sinungaling naman, ano? Parang exaggerated. Minsan, di ba, habang nag-aantay ka, tingin ka ng tingin sa relos mo,
Uy, 10 minutes na. Uy, 20 minutes na, kakainis na to. Ang tagal niya, te-text mo pa. Tapos, sin lang, sin. Sin. Kanina, kakasabi pa lang niya sa'yo, on the way. On the way to the CR to take a bath. Where the you, di ba? So, paano tayo mag-respond dun sa kausap natin na late? Okay? So, makikita natin actually, in a lot of times, hindi tayo nag-respond ng tama. Okay? So, we have to be honest with it. Ako din actually, talagang naglalaban sa puso ko. Pero Lord, kasalanan to. Tulungan niyo ako at kaawaan niyo ako, Lord, na hindi po ako mag-respond ng galit o ng inis. Lalo na kapag mga may usapan-usapan. Ako, ano kasi ko yung on time, as much as possible, gusto ko on time. Katulad ko nyari, not to bad light my wife, pero talagang pagod na pagod lang daw siya kahapon. Ang usapan kasi namin, gusto daw niya 12 o'clock na sa airport na siya dahil pupunta siyang Davao. Sabi ko, sige. So, after ko ng youth dito, natapos na kami mga 9 something, tapos natulog sila dito, mga 10:30 na yata tayo noon. 10 o'clock na nakaalis na Nox. Mga around 10 o'clock na sila. Sabi ko, sige, parating na naman si Del, mag-aaral na lang ako, tapusin ko yung ibang mga inaaral ko. Tapos, pag-check ko ng 11 o'clock sa CCTV, si Del, Sleeping Beauty. So, sabi ko, Han, sa CCTV namin, may voice yan, Han, 11 o'clock na, maybe you have to go. Tayo naman siya kagad, which is nakaka-encourage naman. Okay. O, ingat kayo. So, syempre, iniisip ko, mga 11:15, nakaalis na, lumabas sila ng bahay, 11:15, 11:20. Di-expect ko ngayon, mga 30 minutes yan. Si Del, mabilis mag-drive yan. Kahit kahit mag-EDSA yan, hindi traffic. Kaya ngayon, nag-iisip ako, baka 11:50, nandito na. So, sabi ko, type na lang ako. Tapos tuwing may kumakaluskos doon, labas ako ng labas. So, na-anxious na rin ako. Sabi ko, Lord, paano to? Hindi pa ako nakakatulog. Gigising ako ng maaga pa. Alam mo yun, mga circumstance, paano ka mag-respond? So, nag-respond tayo ng anxiousness, nag-respond tayo ng parang naiinis ka na. So, most of the time, in every reality of the heat, paano tayo mag-respond? Okay? Kasi syempre, gusto mo in control ka palagi sa situation, gusto mo nasusunod kung ano yung mga pinag-usapan, pero inallow ni God na hindi. Di ba? Paano ka ngayon, Jay, magre-respond? Magagalit ka ba sa asawa mo? Magtatampo ka ba sa kanya? Magwo-walk out ka? Bahala ka na. Pumunta ka mag-isa mo. Di ba? Parang ganun yung isipin mo, no? Yung kapag nagalit ka na. So, how do you respond? And most of the time, yung thorns, we respond in thorns. Okay? Susunod, the passage shows us the picture of the cross. Ito yung nasa baba kanina. Okay? At makikita ito sa verse 5 and verse 7. Sabi nga doon, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. And then, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. So dito, marireveal natin yung restoration. Hindi maganda yung response mo, pero kung nakita mo na ang response mo ay sinful, you go back to the cross. You go back to Christ na, Lord, hindi, namatay ka na for this sin. Hindi na po ako dapat namumuhay pa na mag-respond this way. And Lord, forgive me because I responded in a way na sinful po sa inyong harapan. So this reveals our restoration. It reminds us of the gospel and how it is to impact and empower our lives. When we go to the cross, we are then forgiven, and then, syempre, marirestore yung ating pagtitiwala sa Panginoon, and at the same time, syempre, may blessing po ito sa ating Panginoong Diyos. Susunod na picture is the fruit. Kung tayo ngayon ay nag-repent, magbubunga ngayon ito, kung tayo ay din tutugon ng tama sa ating circumstansya na. So, may picture of fruit. Ito'y makikita daw sa verse 7 and verse 8. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for it
For its leaves remain green, and it is not and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Kung tayo ay patuloy lamang na tutugon ng tama dahil tayo ay mananampalataya na, tutugon ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, yung ating sitwasyon ay tunay na magbubunga. Okay? May fruit tayong makikita sa ating buhay. So this reveals our results. It reminds us of our new responses from our new heart. Okay, so babalikan ngayon natin ulit yung ating picture dito kung saan makikita natin yung heat, okay, yung circumstance or situation, at most of the time yung ating response, which is thorns, kung sinful yung ating response. At kung sinful man yung ating response, we have to go back to the cross upang tayo ngayon ay magkaroon ng bunga. Okay? Pagka sinabing heat, God knows the pain, struggles, and brokenness of my world in detail. Alam ng ating Panginoon ang lahat ng ito. Okay? At the same time, kung thorns, God understands my heart and how I naturally respond to the heat. Ang kagandahan, alam ng Panginoon tayo at naunawaan tayo sa ating pagiging makasalanan. Okay? At pangatlo, the cross, God meets me in the midst of life's challenges. Kahit na tayo nagkasala, ang Diyos, out of His grace and mercy and goodness and faithfulness, tayo ay Kanyang hinaharap sa ating sitwasyon at nagnanais na tayo ay tunay na lumapit sa Kanya, magnais na magpabago sa Kanyang biyaya at awa. And then God changes me from the inside out, my heart, not only my behavior, thus producing a harvest of good things in and around me. So dito makikita natin yung proseso. So ibig sabihin, ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon dito, sa bawat circumstance, sa bawat sitwasyon, kung tayo man ay magkasala, mag-react ng hindi tama, ito ay nanggagaling sa makasalanang puso natin. Kailangan natin palaging bumalik sa ating Panginoon at sa katotohanan ng Kanyang salita. Okay? Ito, ang tinutukoy dito, Kristiyano pa rin, kay tayong mga Kristiyano. At ngayon, kung tayo patuloy na bumabalik sa Kanya, kailangan mabago ang ating mga puso. Hindi yung ating actions. Hindi yung external na ating na response lamang, kung hindi may tamang puso. Naalala ko lang, may kinounselan ako. Ang sabi niya kasi, ang problem niya, matampuhin siya. Okay, so matampuhin siya in a way na na-hurt siya kapag may mga taong gumagawa ng hindi mabuti. Sino sa inyo matampuhin? So, matampuhin pala si Isaiah. Matampuhin siya. Okay. Alam niyo ba na ang pagiging matampuhin ay kasalanan? Kasalanan ang pagiging matampuhin. Bakit? Ang pagiging matampuhin kasi, nakatingin ka palagi sa iyong sarili. Okay. So, ikaw, hindi ka mukhang matampuhin. Kahit anong gawin sa'yo, parang ganun ka pa rin eh. Masayahin ka pa rin, di ba? Ayaw mo nun, positive naman yun sa'yo, Aisha. Okay. So, ang matampuhin kasi, during my counseling with that person, nagtampo siya sa kanyang sitwasyon. Tapos, kinausap ko siya, bakit sa tingin mo matampuhin ka? Ano yung reason? Alam mo yun, yung pagiging matampuhin niya, hindi ka niya kakausapin, dededmahin ka niya. Tapos sabi ko, bakit ganun yung reaction? Kasi I want to, vengeance. So, kita mo, na-unearth. Kasi, hindi nyo ako ginawa ng maganda, gusto kong gantihan kayo. Ngayon, gagantihan ko kayo dahil matampuhin ako, hindi ko kayo kakausapin. Di ba parang minsan nakala kasi natin yung tampo ay okay lang. Actually, hindi. Hindi po dapat tayo matampuhin. Totoo na may nagagawang masama sa atin yung ating kapwa, di ba? Maraming beses tayo ay nagagawa ng hindi maganda ng ating kapwa. Ano yung tamang response? Sampalin! So, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ano yung tamang response kapag kunyari daw may gumawa ng hindi maganda sa atin?
Pag-pray mo na, Lord, ikaw na bahala, ah. Pag may gumawa sa atin ng masama, ang unang-una, mahalin natin siya. Mag-respond tayo palagi with love. Kasi dalawa lang naman ang command ni God eh. Love God and love our neighbors. Siyempre, yun yung pinakamahirap. Diba? Pero kung Christian tayo, they will know if we are His disciples, if we love one another. So, may mga tao na gumagawa sa atin. Di ba si Jesus Christ, nung ginawan siya ng masama, pag-ibig pa rin siya eh. Inahabol niya pa rin ng mga tao na sila ay manampalataya sa Kanya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. So, ganun din dapat tayo. So, kung may gumagawa ng hindi maganda sa atin, kung matampuhin tayo, hindi dapat tayo, at the same time, kunyari matampuhin ka, not only vengeance, may anger. So, ibig sabihin, yung puso mo, di ba galit? May bitterness. Sama ninyo, ginawan niyo ako ng masama. May bitterness. Nakikita niyo na yung lalim ng pagiging makasalanan, yung sin of tampo lang yan ha. Tapos at the same time, scheming yan. Yung matampuhin, tapos yung gusto niya gumante, kasi ginawan mo ako ng masama, magtatampo ko ngayon para maramdaman mo na nagtatampo ko para next time, hindi mo gawin yun, ginagawa mo sa akin. So controlling, di ba? Scheming. So kung ating makikita, hindi lang siya action outwardly, na parang nagtampo ako, but deep inside, ito yung problema nating lahat. Ito yung puso. Kapag nakita ngayon natin yung pagiging makasalanan ng ating puso, di ba nakakatakot na ngayon magtampo? Oo nga, Lord, no? Parang pag nagtampo pala ako, anger, bitterness, vengeance, scheming heart. So hindi siya yung parang tamang akala nyo lang nagtampo lang kayo. Kung hindi, yung lalim ng kasalanan ninyo, ay tunay na binabaon tayo sa ating kasalanan sa harapan ng ating Diyos na banal. So, hindi lang siya actions ang problem, hindi lang morality. Kung hindi, yung pagiging makasalanan ng ating mga puso. So, in every situation ng ating Panginoon na pinapadaan sa ating buhay, nais niya ito na mangyari sa atin upang ma-reveal ang ating puso. Kasi kailangan ma-reveal yung heart eh. The problem is not the problem is the heart. So mahalaga na makita po natin yun. Kaya nga ako, dapat masanay tayo sa ating buhay na kapag may sinful action tayo, Lord, ano yung laman ng puso ko? Tulungan niyo ako na ma-check po ito upang mahihingi ko po ng kapatawaran sa inyong harapan at mailapit kay Kristo Jesus sa kanyang salita na nagbibigay buhay upang mabago ang puso. Kasi minsan nabibilitel natin ang sin eh. Yun yung kasalanan po nating lahat. Lahat po tayo ganon. Ako din po ganoon. Pero ang kagandahan po kasi nito, natutulungan po tayo ma-picture yung ating sitwasyon sa ating buhay. At madalas ito po ngayon yung aking ginagamit din during counseling ko po at pag may mga nakakausap po akong mga tao para makita po nila yung kanilang puso at yung kanilang hindi lamang behavior, kung hindi yung problem po talaga ng ating mga puso. Okay? So, our troubles. Malinaw po tayo dun kanina. Aaralin po natin ngayon yung heat. Okay? Our troubles, the reality of the world we live in. Tayo ba'y namumuhay sa perpektong mundo? Yun yung problema. Ang ating mundo ay likas na makasalanan. So, ibig sabihin, marami talaga tayong kakaharapin na realidad sa buhay na talagang mata-challenge ang ating pagiging isang mananampalataya. Pero sa mga bagay na ito, makakatulong ito upang tayo ay mapalago sa wangis ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, number one, letter A, what is heat? Okay, number one, iba-iba po yung ibibigay po dito na description or definition about heat. Heat asks the question, what are your circumstances or what is your situation? So yung heat na nakita natin kanina, yung araw, ipinapakita nito sa atin at tinatanong tayo, ano nga ba yung ating circumstansya at ano nga ba yung ating sitwasyon. So ito yung revelation para sa ating lahat. Okay? Pangalawa, sabi nga, maganda din na magkaroon tayo ng book. Dalawa lang naman yung importanteng book na inyong mabasa. Okay? Itong kay Paul David Tripp at Timothy Lane na How People Change, which is ito yung
three trees na concept ng pag-aaral itong book na ito. At yung pangalawa, yung instruments in the Redeemer's hand. Okay? Sabi nga, number 2, heat is basically your environment. Ating kinalalagyan sa mundong ito. It involves all external factors of life. So yun yung mga situations, lahat. Kunyari do, paglabas ninyo, galit yung kapitbahay natin dahil nakapark tayo doon sa parking space nila. So external, all external factors of life and includes both blessing and difficulties. So bahagi ito. 'Di ba? May marami naman blessings, 'di ba? Tayo na nare-receive sa ating Panginoon yung mga situation na magaganda. At syempre marami pa rin namang sitwasyon na talagang difficult. So, positive at negative, nandun yung situation nito, blessing and difficulties. At minsan naman neutral lang siya. Okay? Third, for the creation was subjected to futility. Ito po yung sa Romans 8:20-22. Not willingly, but because of Him who subjected it, in hope that the creation itself also be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now. So yung sitwasyon na talaga natin, medyo mahirap. 'Di ba? Madalas nga mahirap talaga eh. 'Di ba? Yung parang kunyari sa bahay, magulong bahay. Yung kasama natin hindi naglilinis, kasama natin hindi natin naasahan. Yung aso natin makalat. Okay? Ang dami natin challenges. Paglabas natin kunyari ng bahay natin, kunyari daw biglang umulan, nakaputi ka pa naman lahat. Tapos maputik ang lahat. So, kumbaga maraming challenges. Kunyari daw, traffic, walang masakyan paglabas mo. Pagpunta mo ng MRT station, yung pila ay talagang 1,000 people deep. Yung haba. So, minsan naman, walang pila. Ikaw lang yung kasi wala pa lang MRT. Wala namang pila. Pero problematika pa rin sa sitwasyon na yon. So, makikita natin, yung buhay talaga natin matcha-challenge araw-araw. Kaya nga kailangan tayo ma-set na natin yung mind. Tapos i-practice natin na tayo'y tumugon palagi sa mga mahihirap na sitwasyon na tulungan tayo ng Panginoon. Lord, kumbaga parang araw-araw talagang kailangan talaga natin talagang mag-pray eh. Na Lord, kaawaan niyo po ako dahil nasanay po ako mag-respond ng hindi tama. Okay? Ganun po kasi yung puso natin eh. Parang ako, no? I lived professing Christian ako nung teenager ako, pero alam mo yun, naging Christian talaga ako at naunawaan ko yung gospel when I was in 25 years old na. So for 25 years, namuhay ako in a sinful response. Di ba parang nandun ka na eh. Marami ka na nakasanayan, mainis ka, magalit ka, mga sitwasyon na pinagdaanan na natin before. At ngayon, unti-unti ngayon tayo binabago ng Panginoon. Bilang isang Kristiyano na ito, naturo ko na ito sa iba eh. Hindi ko yata naturo sa inyong lahat. Above everything else, you are to be reminded that you are a Christian first. Kristiyano ka muna. Bago ako maging pastor, Kristiyano ko. Kasi hindi ko pwedeng iuna, pastor ako. Kaya bago ako maging asawa kay Del, Kristiyano muna ako. Ibig sabihin kasi ng isang Kristiyano, isang tao na napatawad na sa kanyang mga kasalanan at ngayon dahil binago na siya ni Kristo Jesus, siya ngayon ay tagusunod na ni Kristo Jesus. So sa aking buhay, ako'y anak na ng Panginoong Diyos, paano ako mag-respond sa aking sitwasyon, sa aking pinagdaraanan sa lahat ng pagkakataon. Ang problem kasi, napapangunahan tayo ng ibang klaseng identity. Okay, may identity tayo na naiisip natin, nanay ko ako, dapat masunod ako, tatay ako, dapat masunod ako, teacher ako, dapat masunod ako, boss ako sa company. Minsan inuuna natin kung ano yung title na meron tayo o kung ano mang meron title tayo rather than yung ating relasyon kay Kristo Jesus. Above everything, we are Christians. And as Christians, we are followers of Jesus Christ. So if we are followers of Christ, then, in every situation in life, dapat tayo, kahit na mahirap man yung sitwasyon, humingi tayo ng biyaya ng Panginoon, ng kanyang awa, ng kanyang tulong, na tulungan niya ako sa aking circumstansya. Okay? Pang-apat, some biblical examples of heat in action. Okay? Just from Genesis. So, isa-isahin natin ito. Hopefully, alam niyo yung istorya nito. Alam niyo yung story ng kay Cain? Okay?
May sitwasyon si Cain, okay naman, di ba, silang dalawa ng, si Cain and Abel, sila ay mag-o-offer sa ating Panginoong Diyos. Pero si Cain, dahil hindi nagustuhan ni God yung kanyang offering, di ba? Ano naging response ni Cain? Nagalit siya, nainis siya sa kanyang kapatid dahil tinanggap yun sa kanyang kapatid. Pero circumstansya yon. Pwede din naman siya, dahil pinagsabihan siya ng Panginoon, pwede naman siya mag-respond ng tama. Di ba? Sinabihan siya ng ating Panginoon na ayusin mo lang yung pag-offer mo ulit next time. Ay, hindi. Ayoko yung mungkahi mo. Para ako napahiya eh. Kasi mas tinanggap mo yung kay Abel kaysa sa akin. Patayin ko yung kapatid ko. Kita niyo yung response niya. At minsan, ganun din tayo. Okay? We respond in a sinful way. Na dapat at nais ng ating Panginoon, ito nga kung ating makikita, sila pa lang yung 4 na tao at that time. Tapos inimbento niya yung killing. Although, syempre, yung unang killing is yung pag-sacrifice ni God ng animal sa harapan ni Adam and Eve para i-clothe sila ng damit. Pero wala pa sila at that time. Di ba? Hindi naman nila na-witness yung pagpatay dun sa animal as a sacrifice. Pero dito makikita natin that Cain, out of his sinful heart, siya po ay nag-act in a killing way. Okay? So, dealing with acceptance or rejection. Paano kayo mag-respond doon sa situation ng in-accept kayo o ni-reject kayo? Ayan, nag-apply ka sa kumpanya na reject kayo. Katulad ni Cain. Patay silang lahat. Siyempre, joke lang yun, ano? So, actually, there are a lot of situations na dumadaan tayo sa maraming rejections, di ba? Parang malakas ang yes doon. Totoo naman yun, ano? There are a lot. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Okay, so, paano tayo mag-respond during the time of rejection? Pagka-acceptance lang ba ay okay tayo? So, ibig sabihin, pag maganda, maganda yung response ko. Pag pangit yung sitwasyon, pangit yung response ko. Hindi dapat ganon. Ang nais ng Panginoon, in every way we glorify our God. Hindi natin kaya ito. Kailangan natin ng grace ni God. Kaya nga araw-araw pray. Araw-araw humility. Araw-araw talaga, alam mo yung lumapit ka sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako. Gabayan niyo po ako. Okay? Yung story ng kay Abraham at ng kay Abimelech. Okay? Recognizing that others can and do hurt us. Naalala niyo yung kay Abraham, kay Abimelech? Yung story ng kay Abraham and Abimelech, hari ito si Abimelech, nakita niya ngayon yung kanyang asawa na si Sarah at sabi ni Abraham, hindi, sister ko yan. Kasi natakot siya dahil baka siya ay patayin. Anong ginawa? Anong naging response ni Abraham? Actually, just to save himself dahil ayaw niya na siya ay patayin. Buti na lang, out of the mercy of God, nagpakita sa kanya si God kay Abimelech at na yung babae na iyong kinuha ay may asawa na yan. Okay? At ang kagandahan ng response ni Abimelech nung nalaman niya yon, may fear of God. Okay? At dito nag-respond siya na ibinalik niya, bakit kailangan mong sabihin na kapatid mo siya, hindi mo ba alam na maaari na kami ay maparusahan ng lahat yung aking kaharian dahil sa iyong ginawa. So how do we respond doon sa situation na yun? Dito makikita natin, si Abraham na ito, the father of all nations. Ang response niya, at nakakalungkot pa, yung kanyang anak, ganon din yung naging response. Nung nagkaroon siya ng anak, yung kanyang anak, ganon din, kasi maganda din yung kanyang asawa, nagsinungaling din siya, sinabi niya ang kanyang kapatid. So, nahawa-hawa na sila. Ito, kay Jacob at Laban. Okay? Palagi sila naglalaban. Genesis 29. Responding to difficult people who take advantage of us. Paano tayo mag-respond sa mga tao na palagi na lang tayong tinitake advantage? Okay? Parang kunyari daw, sa school, dahil may mga youth naman tayo dito, group project. Ayan, alam na kagad ng mga estudyante yan. Tapos sila lang yung gagawa, tapos yung iba sa kagrupo hindi gumagawa. Okay? Actually, ganun din sa work di ba? May mga kasamahan kayo
sa work na kayo lang yung nagkatrabaho, team effort dapat, tapos makikita mo, dalawa lang kayo, tapos group of 100, tapos, syempre exaggerated na yun. Pero how do you respond with those kind of people? To be honest, mahirap talaga. Hindi siya yung parang, okay ako. Syempre, mag-respond tayo in a God-loving way. Pero dito nga, sabi nga, yun yung circumstance, yun yung hit. Ang hirap ng sitwasyon talaga natin. Okay? Kaya ngayon, mapipicture natin, ang ganda mapicture ito, na ang buhay isang mananampalataya, hindi ganun kadali. It is filled with challenges in life. Every day, ito yung ating magiging sitwasyon at every day, opportunity for us to grow. Kaya nga lang, ang magiging question, do you submit to God doon sa kanyang way, situation na binibigay, gusto mo ba talaga na lumago? O gusto mo magpatuloy na sundin ang iyong puso na makasalanan? Dalawa lamang yan eh. Will you follow God or will you follow your heart? Pero syempre, nais ng Panginoon, by His grace and mercy, nais niya na tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya at hingi ng Kanyang awa. Okay? Kay Rachel and Leah, okay? Feeling of jealousy because of what others have and what we want. Okay? Dumaan na ba kayo sa matinding jealousy, inggit, okay? Sa inyong kapwa? Sana hindi naman, Pero there are situations na kayo ay papasok din dito. Paano ka mag-respond? Okay? Ikaw ba'y katulad ni Rachel sa kanyang ate na inggit? Di ba? So, maging makita natin, this is an example of a hit na kung saan dito makikita natin nag-respond sila sinfully. Kaya nga, di ba, sabi sa Bible, everything that was written before is for our lesson, it's an example para sa ating lahat upang hindi tayo matulad sa kanila at mag-respond tayo ng tama. Okay, Joseph and his brothers, kunyari daw, pinagbinenta ka. Okay? Jealousy of others leads to you being hated. Okay, inggit na inggit sa'yo yung pamilya mo. Kaya inggit na inggit lahat ng mga kaopisina mo, ka-classmate mo, kamag-anak mo sa'yo. Okay, at ikaw ay kinamumuhuyan nila. Paano ka mag-respond? Pero dito, kung ating makikita, si Joseph ba nag-sin? Actually, ang gandang question niya. Si Joseph, hindi siya nag-sin. Kasi siya yung, he's a type of Christ in the Old Testament. Kasi in every situation ni Joseph, palagi lamang siyang nagsasubmit kay God. Kita mo, nung itinapon siya sa balon, wala kang maririnig sa kanya. Nung binenta siya dun sa mga Ishmaelites, wala kang maririnig. Nung binenta siya ng Ishmaelites kay Potiphar, wala kang maririnig kung hindi naging masipag lamang siya. Hindi siya yung tamang, nabenta ako, magtatampo ako. Hindi ako magiging masipag, pero naging masipag siya. Tapos may temptation ng lust. Doon sa asawa ni Potiphar, nagkasala siya. Hindi. So makikita natin, pwede tayo mag-respond ng tama kung tayo ay tunay na may takot sa ating Panginoong Diyos, tunay na may pagkilala, tunay na alam natin na meron tayong kahinaan at palagi tayong humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Isipin mo na lang, nung nakakulong siya, natulungan niya yung cupbearer, tapos nakalimutan siya ng cupbearer. Nagalit ba siya? Hindi pa rin, di ba? Nag-trust lang siya kay God, nag-antay lang siya sa ating Panginoon until gumawa si God ng paraan. Hindi siya yung nagsisigaw dun sa kulungan, cupbearer! Di ba? Wala tayong maririnig na reklamo sa kanya, kung hindi, naglingkod pa rin siya ng tama. So ito maganda actually example sa atin, even from the pages of Genesis, na meron mga situations na mahirap, pero makikita natin yung mga example, may mga nag-respond sinfully, may mga nag-respond din ng tama. At makikita natin yung mga blessings din kung tayo ay tunay na tutugon ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay, yung cupbearer din pala na isama dito. Okay, laboring without recognition or appreciation or others who forget about us. Okay, so moving on from this example, makikita natin another way to describe yung sources ng heat is circumstance ay people. Okay, people, lahat ng nakakasama natin.
Circumstance yan. Okay, kunyari daw, nasa isang lugar ka, kasama mo mga taong hindi, ano ba yung binibigay dito? Snatcher. Okay, snatcher. Akala ko nagbe-breakdance lang siya eh. Okay, so, mahirap ba makitungo sa mga tao? Mahirap, di ba? Lalo na kung hindi sila mga Christians. Naalala niyo yung 6 P's na reason natin on why we would react sinfully? People, past, parents, predicaments, pain, and pressure. Yung 6 na yun. Mahalaga yun na makita natin na minsan yun yung mga reasons natin. Hindi mo lang alam, Brother J, yung mga kasama ko sa bahay. Hindi mo lang alam, Brother J, yung aking past. Ay nako, hindi mo lang kilala yung magulang ko. Grabe. Di ba? Parang ganon. Hindi mo lang alam yung predicaments ko. Hindi mo lang alam yung pain and pressure na Ito, bahagi nito ay people. People is a circumstance na tayo na-challenge din sa kanila. Di ba? Kahit nga Christian nga di ba? Na-challenge tayo. Minsan nag-iisip tayo negatively sa kanila, nag-iisip tayo ng hindi tama, nag-respond tayo unlovingly sa iba. Minsan, kahit hindi nyo sabihin, sa isip naman ninyo, arte-arte naman ito. Ayaw pang kainin yung sinigang. Masarap naman. Gusto niya pa, ibang ulam. Parang mahal-mahal naman ito. 140. 140 ba? 120, di ba? Parang di naman mga tagapagluto talaga yan. Mas maniningil pa ng 120. Dapat 50 pesos lang to. Di ba? Meron tayong mga ganon. Marami tayo nakakausap. Siguro yung boss ninyo, di ba? Teacher ninyo na ang daming pa-assignment. Okay? Di ba? Minsan parang kakabigay lang yun ng exam kahapon, exam ulit sa susunod na meeting, exam ulit ng exam. Parang wala lang siyang problema. Sige lang, go ahead, exam. Wala problema si Adriel oh. Di ba? Yan ang gusto ko kay Adriel. Si Adriel, ika-quiet time lang niya yun. Tutulugan lang niya. Okay, another example is environment. Okay, yung ating kapiligiran. Di ba, magulong kapaligiran. Paano yung mga kapitbahay nyo na ang gulo-gulo, mga nag-aaway, nagsisigawan, di ba, parang hindi ka makatulog. Okay? Nagbibidyoke. Ang sagot doon, tumira kayo sa bundok. Okay, so at least wala na kayong maririnig doon sa lugar na yan. Environment is very challenging. Okay? Kahit saan tayo mapunta, challenging ito at source ito ng heat. Nag-respond tayo sa ating kapaligiran minsan ng makasalanan. Di ba? Sinful reaction even in our environment. Okay? Another source is self. Ito yung pinaka-problema at pinaka-matinding kaaway natin. Sarili natin. Okay? Most of the time, we sin dahil sinusunod natin ang ating mga sarili. Okay? Yung ating strengths or weaknesses, health or illness or appearance. Okay. So, nag-respond tayo na parang ang hina-hina ko na, hindi ko na kaya ito, magiging tamad na. Okay? So, iba't ibang klase. At self actually ang pinakamatinding kalaban dahil madalas ito yung nasusunod sa ating buhay rather than follow God kung ano yung kanyang kalooban. Okay? Another one is Satan or the spiritual realm. Okay, ito yung mga temptations. Problema na natin yung ating sarili, problema na natin yung mga taong nakapaligid sa atin, problema na natin yung ating environment, problema pa natin itong si Satan. Kita mo, ang dami nating pinagdaraanan, Ang hirap talaga kaya nga ang hirap lumago. Pero pwede tayong lumago. Di ba si Satan, bubulong yan, mag-iisip ka, nang hindi, okay lang yan, magalit ka, magtampo ka sa kanya, mainis ka sa kanya, tama lang yan. Na tamang sinigawan mo siya, tinaasan mo siya ng boses, tama lang, na sinuntok mo siya o sinaktan mo siya. So, lahat na Okay? So, ito yung circumstance na ating pinagdaraanan sa ating buhay. But in all of that, ating makikita, part din ng circumstance or ng hit is ultimately God because He is sovereign. He allows everything to happen. Okay? Siguro ito yung comfort na meron tayo. Kung mahirap man ang tao na nakapaligid sa atin, yung environment natin, alam niya na nandyan din si Satan. Okay, na kung pinahintulutan ng Panginoon na i-tempt tayo, katulad nung kay Job,
Okay? Alam din ni God yung ating sarili na makasalanan. Alam ni God ang ating sitwasyon. Inaalaw niya ang lahat ng ito para sa kabutihan ng isang mananampalataya. Diba nga sabi sa Romans, diba? Everything works together for our good, for those who love God. So everything, tingin natin mahirap, pero inaalaw ni God, dahil ito'y mabuti sa atin, para tayo ay lumago kay Kristo Jesus. So in every challenges, in every circumstance, in every situation, the Lord allows all of those things so that we may be able to respond in a God-glorifying way. Hindi natin kaya ito. Ulitin ko, it is only by the grace of God. Okay? So yung sovereignty ni God, ito yung pag-exercise ng kanyang power over all creation. Okay? God's sovereignty is His exercise of rule over His creation. So, mahirap. In terms of sources ng heat, ang dami. Nakaka-overwhelm, no? Di ba? Parang kung ating iisipin. At ngayon siguro napipicture niya na yung reality. Na tamang, oo nga, mahirap ang aking kinakaharap bilang isang mananampalataya. Okay. So, letter B, tignan na natin kung ano yung heat, na-define natin siya, nakita na natin yung realidad natin sa ating buhay. Ngayon, tignan din naman natin yung misconceptions about heat. Okay? Ano ba yung mga maling pananaw natin? Number 1, I am only a victim of heat, my circumstance. Okay? Kaya ako ganito dahil ganito na ako pinanganak. O kaya ganito kasi ako pinalaki. Kaya ganito na ako ngayon. Kasi ako'y lumaki sa environment na magulo, kaya magulo din ako. Pero Christian ka na eh. Ang focus dito, Christian ka na, no? Maraming mga tao na ang kanilang ibiniblame ay yung kanilang sitwasyon, yung pagpapalaki sa kanya, okay? O yung mga opportunities. Maaring walang opportunities siya na nagkakaroon sa kanyang buhay o hindi niya natatanggap itong mga bagay na ito. Okay? Parang kunyari ito, no? Genesis 3:12 to 13. Basahin ko na lamang, you don't have to go there. The man said, "Woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree and I ate." Ano yung reklamo ng lalaki? Dahil lang naman sa kanya, biktima ako ng sitwasyon. Lord, ba't mo kasi ako binigyan ng ganitong klaseng asawa? Okay? Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" Ano sabi ng babae? The woman said, "The serpent deceived me and I ate." So wala nang may umaako ng kasalanan kung hindi lahat na lang tinuturo nila na sila ay biktima. We are not victims. Actually, yung isang importante when we do counseling, especially kapag may lumapit sa inyo, humihingi ng payo. Maraming palaging kasabihin nila, I'm a victim. No, you are not a victim. Okay? You're not a victim of circumstance. You are a Christian. It is your sinful response. Kasi kahit na ano pa, sabi ko nga yung 6 P's kanina, kahit ano pa yung maging sitwasyon mo, ang dapat mong response bilang isang mananampalataya ay tunay na nagbibigay lamang ng kaluwalhatian sa Diyos. Obedience, submission, trust, dependence sa ating Panginoon. So, misconception about heat, I am only a victim of heat or my circumstance. Hindi po tayo biktima. Kaya wag po nating ugaliin na mag-point sa ibang tao o mag-point sa sitwasyon. Ay Lord, kaya ako nagawa dahil ganito. Hindi. Sinful yung ating heart. Sinful yung ating heart. Kasi katulad ni Joseph, magandang example nga si Joseph. Kahit na mahirap yung sitwasyon, ikaw kaya ibenta. Ikaw kaya gawing slave. Diba? Dahil lang kinainggitan ka dahil meron kang colorful robe. Dahil lamang doon, nagalit yung kanyang mga kapatid at sinasabi niya na magiging head siya. So, wag po tayong play of victim. Kaya kapag kami nagpahingi ng counsel sa inyo at sasabihin, alam mo, kaya ako nagkaganito dahil ganyan, ganito. No. You remind that person, no, you responded that way because you have a sinful heart. Okay? So, number 2, I am the source of the good heat in my life. Ito naman yung nagmamayabang. Everything na nangyayari, maayos dahil ako'y magaling.
Okay? So, may pride naman ito. Okay? But everything that is happening, if it is good, it is out of the goodness of God. Alam mo kung bakit maganda yung araw ko ngayon? Kasi nag-quiet time ako eh. Nagbasa ako ng Bible. Nag-pray ako ng mahaba. Di ba? So, bakit ka tawa-tawa? Kasi nag-quiet time siya. So, makikita natin, minsan, ang thinking natin, kaya maganda yung sitwasyon natin dahil sa ating mga sarili. Kasi ang feeling natin, we make our own circumstance good because we are good. Actually, sabi nga, Matthew 5:45, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and the unjust. It's out goodness lang ni God ang lahat. Hindi natin pwedeng sabihin na yung circumstance situation natin maganda dahil tayo ay magaling o naging maayos. God is good to everyone. Okay, next. Number 3. Ito yung madalas. Good hit means God is blessing me. Bad hit means God is punishing me. Okay, hindi naman po. In every circumstance and every situation na inaalaw ni God, ito'y opportunity na kanyang ibinibigay sa atin upang ma-reveal ang ating heart, upang tayo ay lumago in sanctification. So, ang kagandahan nito, kung ating titignan at susuruin maigi sa ating pag-aaral dito, in every circumstance, situation, lahat ng kaninang description natin ng hit, ito ay pagkakataon palagi na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na tayo ay lumago sa ating lakad kay Kristo Jesus. So, hindi dapat tayo magreklamo, hindi tayo dapat pagkakataon ito to glorify God. So, do you want to glorify God? So, in every situation, respond biblically. Respond in obedience. Respond in a way na mag-glorify natin si God. Ang magiging question kasi dito, paano Brother Jay kung palagi kung hindi nag-respond ng tama? Then, syempre, you have to repent. Kung patuloy ang iyong life sa ganung klaseng response, then you are to question also your salvation. Christian nga ba ako? Meron nag-text sa akin, kaninang kagabi yata yun, gabi na yun. Ito yung after ko mag-preach sa Higher may lumapit sa akin at gusto daw niya magpa-counsel. Sabi ko, sino po ba self-servant niyo? Saan po ba kayo umaatin na cell? Ang self-servant ko si Pastor Oscar. That would be good na punta ho kayo sa kanya. Kasi hindi naman ako pwede kagad mag-counsel kung sino-sino lamang without the approval of the self-servant itself. Pero sabi niya, hindi, it's about your teaching. Gusto ko lang ma-encourage, ganyan-ganyan. So lumapit siya sa akin, asking me a lot of, sharing to me his situation, na talaga namumuhay daw siya sa kasalanan. Okay, pero Christian daw siya. Pero namumuhay siya sa kasalanan. Kaya nung kausap ko siya at that time, sabi ko, sigurado po ba kayo na sa inyong kaligtasan? Dahil shinare ko ngayon ulit sa kanya yung gospel, shinare ko yung gospel sa kanya. That was the Sunday after I preached in Higher Rock. And then sabi niya, oo daw, ganyan. He agreed with the gospel itself. And then, humihingi siya ng tulong sa akin dahil ang dami na daw niya nilapitan na pastor, tinatanggihan na daw siya dahil parang wala daw siyang pag-asa na. Ikaw ba? Siyempre naman sasabihin ko sa kanya, hindi ko siya tatalikuran. Ano? Ikaw po ba? Tatalikuran niyo ba ako? Sabi ko, it depends. Hindi ko sinabi. Sabi ko, as much as possible, kaya nga lang po kasi hindi po ako naririto sa church na ito. Nasa Paranaque po ako. Sabi niya, ay, pupunta na lang ako sa inyo. Ay, sabi ko, hindi ho, may church ho kayo dito. Sabi ko, may kotse ko, pwede ko mag-travel. Sabi niya ganon. Pero last night, nag-text siya. Sabi niya, kasi question ko yung salvation niya, sabi niya sa text message, I've been pondering about your question about my salvation. Sabi niya, I think parang hindi nga ako Kristiyano. What should I do? Sabi niya ganoon. And then, sinabi ko sa kanya, balikan niya yung gospel, humingi siya ng tulong sa Panginoon, awa ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, na tunay niyang maunawaan ang kaligtasan na hatid ni Kristo Jesus. So, hindi pa naman siya bumabalik ngayon. Babalik yun siguro by 4:30. Kasi most of the time, nag-text siya sa akin after Sunday service. Sana, no? Ang pag-asa lang kasi talaga ng tao ay si Kristo Jesus. It's impossible din kasi talaga. Hindi ko sinasabi na makakapamuhay tayo perfectly.
But if you are a Christian, the Lord has already broken the penalty of sin. Kumbaga napatawad ka na sa lahat ng penalty ng ito dahil namatay na si Kristo Jesus. At kung ikaw ay napatawad na, susunod na step is that the Lord will save you and sanctify you from the presence of sin. So, ibig sabihin, ngayon tayo nandoon sa presence of sin. Kasi namumuhay tayo sa mundo. Kita nyo yung heat, di ba? Ang hirap-hirap, di ba? But the Lord will be in our side helping us to go through all of those things. And by the help of the Holy Spirit and by the abundant mercy and grace of God, tayo din ay tutulungan niya na magbago at masunod ang kanyang kalooban. Okay? So it doesn't mean that good heat means God is blessing me, bad heat means God is punishing me. We are just to respond in a right way. At ito po yung maling misconception po ng marami. Okay? Number 4, my only hope in life is to change my heat. Okay? Sabi nga, Philippians 4:11, now that not that I'm speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Okay? So, hindi minsan ang sasabihin natin, sana antayin ko na lang na magbago yung sitwasyon para ako din magre-respond ng tama. Siguro pag nagbago na yung asawa ko, ako din magbabago na. O kaya, kapag yung aking ka-classmate ay naging mabuti na, siguro magiging tutulong na ako sa project din. Okay, kunyari daw, ganun din sa work, di ba? Siguro pag nagpalit ako ng boss, baka mas maganda na yung sitwasyon ko. So, sometimes, yung hope natin, nilalagay natin doon sa changes na nangyayari na akala natin makakatulong sa atin. But in reality, kahit maiba pa yung boss mo, okay, kahit na magpalit ka pa ng asawa, in subway, parang ganon, ganon pa rin talaga, makasalanan pa rin, lahat. Dahil hindi na mababago yung hit eh. Andiyan na palagi yung difficult circumstance at difficult situation. Hindi natin hope na magkaroon ng change sa ating sitwasyon. Kung hindi, tayo yung dapat na mag-respond ng tama in a biblical and a godly way that will bring glory to God. So, hindi lahat ng heat, hindi problema ang heat, ang problema ay ang ating puso at mag-respond tayo nawa ng tama. At kung tayo ay na kay Kristo Jesus, yun yung pinakamalaking blessing. Pwede tayong mag-respond in a God-honoring way. Not perfectly, dahil sinasanctify nga tayo ngayon, dahil in time, dahil tayo free na in the penalty of sin, in the presence of sin, and then in the future, we will be freed from the presence of sin. Okay, wala nang sin in time. Darating yun. At ina-anticipate dapat natin yung heaven. Oo nga. Hindi nyo ba napansin yun? Yung hirap ng ating sitwasyon dito, because of that heat and situation na nagli-lead sa atin ng sin, hindi nyo ba na-feel o kaya na parang, Lord, oo nga, no, sana dumating ka na para wala na yung sin. Hindi na ako mag-sin. Para ako makasunod na talaga sa'yo, ako makapagpuri na sa'yo forever. Okay? So, hindi hope yung magbago ang sitwasyon. Number 5, sometimes the heat is too difficult to endure. Ang hirap talaga. Minsan yung thinking natin. Pero, sabi nga sa atin, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Walang sitwasyon, circumstansya na napakahirap na hindi nyo na makakayanan. Dahil kung ikaw ay mananampalataya, hindi niya ibibigay yun sa atin. Kundi bibigyan niya tayo ng kalakasan ng biyaya na ma-endure natin ang lahat ng pinakamahirap pa na ating pagdaraanan. Parang kay Paul, sa 2 Corinthians 12:7-10, dahil bahagi din dito. So, to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelation, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Alam niya na kayo yung purpose. Kaya ako may thorn, kaya ako ganito, dahil para hindi ako maging mayabang, maging conceited. Okay? 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me.
But He said to me, nakakatawa, no? Kahit na difficult situation, pangako, hindi lamang kay Paul, kundi para sa atin di mga mananampalataya, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. So okay lang na dumaan tayo sa mahihirap na sitwasyon, but continue to trust in the Lord. Dahil may promise ang ating Panginoong Diyos sa ating lahat na tayo ay patuloy lamang na umasa sa Kanyang biyaya. Di ba napakalaking my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Lastly, dito sa James 5:7 and 8, maganda po ito. Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient. So maging patient daw tayo. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remained steadfast. Kung tayo mananindigan, magpapatuloy na tumayo sa langis at kalooban ng Panginoon, okay, we will be blessed. You have heard of the steadfastness of Job. Di ba? Naalala niyo yung story ng kay Job? Hirap talaga ng sitwasyon ni Job, pero nagkasala ba siya? Isipin mo, nawala yung buong pamilya niya, wala lahat ng hari-harian niya, nagkaroon pa siya ng sakit. Di ba? Ini-scrape niya yung kanyang mga boils with a pot. Ganun ang kahirap ng sitwasyon niya eh. But sabi nga dito, you have heard of the steadfastness of Job and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. So, wag po tayong mapaghinaan na ang hirap talaga ng sitwasyon ko. Kung hindi pagtiisan po natin yung ating sitwasyon, panghawakan natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos at siya ay patuloy na ating makakasama. Okay, but the Bible teaches us, ito yung contrast. Contrast number 1, people are not passive victims. Okay, ito yung sinasabi ko kanina, hindi tayo victim o biktima ng sitwasyon, but rather active responders to the heat. So, ang problema, hindi yung sitwasyon, kung hindi active kasi tayo nagre-respond sa bawat circumstance at sa bawat sitwasyon. At most of the time, hindi tayo nagre-respond ng tama. Kaya yung pangalawang contrast, sabi nga, heat is never the cause of unbiblical response to life. Okay? Hindi yung heat, kaya tayo nagiging unbiblical, but the occasion of unbiblical responses to life. Dahil nagre-respond tayo mismo ng hindi tama. Inaalaw ni God yung circumstance na ito dahil ito ay occasion para makita natin kung paano nga ba mag-respond ang ating mga puso. Okay. The text explained, Psalm 88 verses 1 to 18. Okay? God is aware of the full range of our human experience. Siguro, sabi nga, babasahin ko na lamang, hindi yung lahat para to save time, yung 1 to 18. Basahin ko na lamang kung ano yung binibigay na verses dito. Okay, God is aware of the full range of your human experiences. Ito yung maganda. Alam ni God ang lahat. Okay, walang lingid sa ating Panginoon. Sabi dito, verse 3, for my soul is full of troubles, and my life draws near to Sheol. Parang malapit na siyang mamatay. Parang kamatayan na itong sitwasyon ko. I am counted among those who go down to the pit. I am a man who has no strength. Like one set loose among the dead, like the slain that lie in the grave. Like those whom you remember no more, for they are cut off from your hand. You have put me in the depths of the pit, in the regions dark and deep. Your wrath lies heavy upon me, and you overwhelm me with all your waves. You have caused my companions to shun me. You have made me a horror to them. So makikita natin, alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga experiences. Mahirap man ito, huwag niyong sasabihin, ang Diyos parang ang layo sa akin. Hindi, alam niya.
Dito sinasabi niya eh. Actually, sinasabi pa nga niya dito sa verse 6 to verse 8, may pagtukoy na sa Panginoong Diyos. You have put me in the depths of the pit. Alam niya na sovereign si God na inaalaw niya na mangyari ito. Your wrath lies heavy upon me. You have caused my companions to shun me. You have made me a horror to them. So, ma-acknowledgement na, Lord, inaalaw mo lahat ng mga pangyayaring ito. So, kung alam natin, lahat ng ito ay alam ng ating Panginoong Diyos, may kasiguruhan tayo. Kaya nga dito sabi nga, number 2, God's promise of a Redeemer is for those who live in a world of trouble. So may promise naman si God. Mahirap ang circumstansya, pero may promise. Sabi dito sa Psalm 88 verse 1 and 2, O Lord, God of my salvation, I cry out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. So may promise Savior. Dahil ang Diyos, siya ang magliligtas sa ating mahihirap na pinagdaraanan sa ating buhay. Pangatlo, okay, God invites us to run to Him rather than away from Him in our times of trouble. Ito madalas na nangyayari. Pag may mahirap na sitwasyon, ang iba, hindi na nagpipray, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nag-a-attend ng church, hindi na nag-a-attend ng cell, ayaw na nila anything pertaining to God, kasi ang feeling nila si God, hindi naging mabuti sa kanila. But God invites us to run to Him. In every heartache, in every situation na mahirap, lapit po tayo sa Panginoon. Sabi nga sa verse 9 to 18, medyo mahaba lamang to, but listen well. My eye grows dim through sorrow. Every day I call upon you, O Lord. I spread out my hands to you. Do you work wonders for the dead? Do the departed rise up to praise you? Is your steadfast love declared in the grave, or your faithfulness in Abaddon? Are your wonders known in the darkness, or your righteousness in the land of forgetfulness? But, O Lord, O Lord, cry to you. In the morning, my prayer comes before you. O Lord, why do you cast my soul away? Why do you hide your face from me? Afflicted and close to death from my youth up, I suffer your terrors. I am helpless. Your wrath has swept over me. Your dreadful assaults destroy me. They surround me like a flood all day long. They close in on me together. You have caused my beloved and my friend to shun me. My companions have become darkness. Pero despite of all that, sabi niya, I cry to you. In the morning, my prayer comes before you. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Mahirap man, pero patuloy lamang tayo na umasa at magtiwala at magdepende sa ating Panginoong Diyos. Okay? The truth applied. What are your current troubles? May maiisip kayo ngayon, ano? Marami kayong mga sitwasyon na pinagdaran. How are you responding to them? Paano ka nga ba mag-respond ngayon? Hirap, ano? Pero yun nga, kailangan tayo mag-respond, asking the Lord to help us na mag-respond po tayo ng tama. Dahil ang Diyos ay tapat, may pangako siya na hindi niya tayo iiwan at patuloy niya tayong gagabayan. Okay. Number 2, our trials, they have a purpose. Explain po natin, aralin naman natin ngayon James 1, 1 to 12. Okay? Things to learn when the heat is turned up in your life. Basahin ko lamang yung James 1, 1 to 12. Pakinggan nyo lamang, para maganda na makita po natin ito on how we are to respond. Pero for sure, most of you would know this. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he receive anything from the Lord.
he is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass he will pass away. For the sun rises with its scorching heat, and withers the grass, its flowers fall, and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of its pursuits. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Okay? So ano ba yung mga bagay na dapat po natin maintindihan dito? Okay? Realize that there is a reason for your trial. May dahilan po sa ating trial. Okay? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Okay? Bahagi na ito ng ating buhay. Okay? May reason. Number 2, remember God wants to produce results through your trials. Ano yung gusto ni God na magresulta doon sa trials na iyon? Okay, knowing, sabi nga, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. May resulta dapat ito. Napapatibay ng ating pananampalataya, ng ating pagsunod, pagdidepende sa ating Panginoong Diyos. Okay? Sabi nga, trials produce at least 2 Christ-like traits. Endurance. Okay? Trials produce durability. Ibig sabihin nito, kapag na tayo ay namumuhay na doon sa circumstance na mahirap at nag-respond tayo ng tama, nabibuild yung endurance natin. Ngayon, pag may dumating ulit na trials, dahil napagwagian natin ito by the grace and mercy and help of the Lord, napapagtibay na hindi. Napagwagian ko na ito because of God. Nadaanan ko na ito at tinulungan niya ako. Ngayon, dumating man ito, matibay na ako. Makakayanan ko ito dahil alam ko na ang aking Panginoong Diyos, dinaan niya na ako, tinuruan niya ako na magtiwala sa Kanya. Okay, trials produce maturity. Kaya wag po natin parang, yung ayaw ko ng trials. Pero yung trials, sabi nga, consider it pure joy when you face trials of many kinds. Dahil ito yung opportunity na binibigay sa atin ni God to mature. Gusto niyo mag-mature in faith? Then face the trial by God's grace and His mercy na, Lord, tulungan niyo ako mag-mature po dito. Kasi opportunity ito ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, yung resulta, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Okay? Number 3, return to God's resources during your trial. Balik ka lamang sa ating Panginoon. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Lord, hindi ko po naintindihan, tulungan niyo po ako. Lord, i-equip niyo po ako kung paano po ako tama na mag-respond sa aking sitwasyon na napakahirap o dito sa heat na aking pinagdaraanan ngayon. Lapit lamang po tayo palagi sa ating Panginoong Diyos. 3 things we will find when we return to God. God is good. Okay? Sabi nga, who gives to all. Kasi kung lumapit tayo, hingi tayo, ipagkakaloob to ng ating Panginoon kung tayo magpapakumbaba at nagdidepende sa Kanya. Di ba? Every time naman tayo na nagpipray at humingi tayo ng tulong, ang ating Panginoon ay tapat. Okay? God is generous. He gives generously. Hindi tayo pinagdadamutan ng ating Panginoon. Ang problem, when we come to God, okay, we ask with wrong motives. Pero kapag tayo tama yung puso natin, nais natin talagang lumago, God will generously give us grace to grow in our faith. Okay? Tayo lang po talaga yung problema. And at the same time, God is gracious and without reproach. Hindi dahil ganito ka, hindi ka na niya pagbibigyan. Hindi. Gracious si God. Kung ikaw yung nagpapakumbaba, tumihingi palagi sa ating Panginoon ng tulong, Kanya tayong tutulungan din palagi sa ating buhay. Number 4, okay, at paalala pala, note, this is to be done in faith. Kung wala kang faith, trust kay Christ, hindi mo magagawa yan. So you will do all of those things, yung trusting, submitting to God, during trials can only be done in faith because we believe in Jesus Christ. Okay, number 4, recall what your reactions are in your trial. Okay? The brother of humble is to glory. The rich brother
so too his pursuits will pass away. Paano ka nga ba mag-respond sa trial? Tama ba o mali ba? Kaya nga, pungyari daw, no, before you sleep, ito natutunan ko po ito sa isang kapatiran, sa isang pastor, sabi niya, every time before he sleeps, he would go back as much as possible kung ano yung maaalala niya sa kanyang pinagdaraanan the whole day. Paano siya nag-respond sa kanyang mga kausap? Paano siya nag-respond doon sa kanyang sitwasyon? Naging loving ba siya? Naging hindi siya loving? Naging tama ba yung kanyang emotions, yung kanyang feelings, yung kanyang mga pinagdaraanan? So, recall what your reactions are in your trial. I-assess natin. Teka lang, parang naging mayabang ako kanina sa kanyang harapan. Teka lang, parang naging suplada ako. Okay? So, pinapakita ni God, maganda, balikan natin yung ating mga reactions. And then, i-repent natin kung tayo ay nagkasala at hingi ng tawad ito sa Panginoon at hingi ng tulong na mag-respond po tayo ng nakakaluwalhati sa Kanya. Okay? Rejoice in the reward of your trial. So, magpasalamat po tayo. Sabi nga, blessed is the man who perseveres under trial. Once he has been approved, anong kaloob ng Panginoon? Crown of life, those who love Him. So may reward. Pag nakita natin na nag-respond tayo ng tama doon sa ating heat na pinagdaraanan o circumstance, let us always rejoice. Lord, thank you. Kanina po gusto ko talagang mainis sa aking asawa, sa aking anak. But Lord, by your grace, hindi niyo po pinahintulutan yun, tinulungan niyo ako na maging tama ang aking isipin patungkol sa kanila at yung aking pakikipag-usap sa kanila ay hindi plastic, kung hindi tunay na may pag-ibig at pag-unawa at pasensya sa aking mga kasama. So we rejoice. Do you thank the Lord in every situation na nagre-respond kayo ng tama? Not na parang, Lord, tignan mo, ang galing-galing ko. Hindi, Lord, thank you dahil in-enable mo ko. Diba? Lord, nag-iisip ako kanina ng lustful thoughts, but I prayed and I asked, Lord God, for your mercy, na Lord, burahin niyo po ito at pinalitan niyo po ng bago. Lord, thank you for that. Dahil ikaw lamang ang pwedeng magbago ng aking isip at ng aking puso. Diba? Lord, thank you dahil gusto ko talagang sabihin ito sa Kanya, itong mga bagay na ito na hindi maganda. But Lord, tinulungan niyo ako na hindi, na makita na ito'y kasalanan. At pakitaan ko lamang yung aking kapatiran ng pag-ibig. Di ba? Maganda po na magpasalamat po tayo palagi din sa ating Panginoong Diyos. Letter B, truth applied. How are you assessing your current trials? Okay, how are you responding to them? Assess po natin, may trials kayo ngayon. Okay, paano ka nag-respond sa mga trials na ito? Actually, I went to Ozamis. Actually, hindi ko talaga alam yung mangyayari. I was sent there to put someone down, to put someone off the ministry. So, yun yung trabaho ko. Tanggalin ko siya sa ministry. So, nung binigay yung directives sa akin na yun, sabi ko, Lord, parang hirap yata nito, Lord. Parang hindi ko talaga alam yung gagawin. Pero, I just trusted the Lord. And then, Lord, kayo na mag-reveal kung talagang disqualified itong taong ito in the ministry itself. Not me, not in persuasion ko, hindi yung parang but Lord, ikaw na lamang ang bahala sa lahat ng ito. So, in everything, trust lang talaga sa Panginoon. And I thank the Lord dahil ni-reveal yung heart talaga ng taong ito. Hindi na ba ako yung nahirapan pa in terms of counseling because I reported it to Pastor Bob, then Pastor Bob reported it to the CCM board, and they made a decision about my report na talagang they have to really put this person out of ministry. So, gumawa kagad sila ng letter para basahin ko daw doon sa kakausapin ko doon. And, ayun. Tapos explain ko sa kanya kung bakit. Kasi yung letter, walang naka-indicate kung ano. Ako yung magsasabi ng disqualification niya. Kaya nga sabi nga nung pastor na kasama ko, na isa na from Living Word, si Pastor Joel, sabi niya sa akin, bago namin kausapin yung taong ito, sabi niya, ang hirap ng gagawin mo. Oo, totoo po yung mahirap po talaga, pero ako'y binigyan ng directives regarding this. Actually,
Hindi ko pa ho ito nagagawa sa buong buhay ko. For 18 years in my ministry, this is the first time because the only people who would do this are the CCM boards. Kasi sila yung mga senior pastor. Ako na pag-utusan, but I trusted the Lord. Kasi ang hirap eh. It was really hard kasi syempre ikaw yung pag-iisipan ng masama, dahil ikaw yung nag-report, ikaw yung parang nagbigay ng final assessment for this person, pero the Lord has been so gracious to me na sabi ko nga, it added to my experience as a pastor on how to handle those difficult situations without deferring on my own ability, nor knowledge, nor understanding. Kahit nasabihin ko pa na may understanding ako about biblical counseling, but everything is by the grace of God lamang. Siya yung nagbigay ng wisdom sa akin. Kaya nga pag binabalikan ko, nasabi ko yung mga bagay na yun, na, alam mo yun, parang, si God lang talaga eh. Alam mo yun, yung parang you just have to depend on the Lord. Ayoko actually yung situation na yun, but the Lord has allowed me to be there para, alam mo yun, gawin lamang yung kanyang kalooban. And I thank the Lord dahil naging maayos naman ang lahat. Binigyan niya ako ng wisdom at paalala palagi to humble myself dahil lahat nga ay grace lamang. Okay? Our counseling, the needed perspective. Okay? Essential to biblical counseling. Okay? A biblical understanding of heat is required since all counseling problems involve heat. Hindi pwedeng walang counseling na hindi kasama ang sitwasyon o circumstansya. Kasi kung wala yon, hindi ka naman magpapa-counsel. So, ibig sabihin, pag may lumapit kayo, kasi ini-equip ko kayo ngayon, kunyari daw, may lumapit sa inyong kapatiran dito sa church, palaging involve yung heat. So, tatanungin mo, how can I help you? What is your situation? What is your circumstance? So, pa-explain mo sa kanya, explain niya ngayon yung mga bagay na yun, and then yun nga, kapag nag-play siya ng victim, paalala mo hindi because you have a sinful heart kung bakit ka nag-respond this way. Pakitaan mo ngayon yung 3-trees diagram para makita niya at mapaalalahanan mo sa kanya kung ano yung kanyang sitwasyon. So start ka with heat. Ano yung iyong circumstance. Most counselists come to counseling to seek some form of relief from the heat. Kailangan nila kasi natin matulungan sila sa kanilang circumstansya. Biblical counseling is not problem solving. Sige, ito yung solution dyan sa problema mo. Hindi ganon. Hindi para mabago yung kanyang circumstansya. Kailangan niya na naghahanap siya ng relief from his or her circumstance o yung heat. At tulungan mo siya na makita niya na kung bakit siya nandun sa sitwasyon na yun ay dahil sa kanyang makasalanang puso. Kung mali yung kanyang response. Okay? Number 2, understanding that relief may not come soon. Huwag mong paalalahanan, huwag mong pangakuan siya. Matatapos din yan mamaya. Or ever, maaari kasing hindi eh. Or the way we would imagine. Parang minsan iniisip natin na tingin ko magiging maayos din yan. Okay? Huwag po natin silang hindi to kaagad-agad, pero kailangan niya ma-assess yung kanyang puso. Ang tutulungan natin siya kasi dito kung paano siya mag-respond dapat ng tama. Makita yung kanyang kasalanan, makita na ang Diyos ay banal, makita niya na kailangan niyang talikuran ang kanyang mga kasalanan. Dito pwede nyo ding a-apply yung application sa Bible na put off and put on. You have to put off these sinful attitudes and then you have to put on these biblical characteristics that will truly glorify God. Number 3, God wants us to come to Him with the struggles of heat, our circumstances. So inaalaw ni God na mangyari ang lahat ng ito, inaalaw niya kasi nais niya na lumapit tayo with our struggles. Lord, ang hirap po ng aking sitwasyon sa aking asawa. Lord, ang hirap po ng aking sitwasyon sa aking boss. Lord, ang hirap po ng aking sitwasyon sa aking kaibigan. Kasi palagi niyang kinakain yung pagkain ko. Okay? Kung ano man yun, nais ng Diyos na ilatag niyo sa kanyang harapan yung inyong mga circumstansya. Okay? And letter B, asking God to change our circumstances. Okay? Counselists can often only ask God to change their circumstance. Pwede naman,
as the Lord. Pero hindi yun yung pinaka-pagbabago. Some circumstances we ask God to change are the very circumstances He is using to change us. So hindi talaga mababago unless makita mo na itong circumstance na ito, yun dapat na makita mo na magbago sa'yo. Okay? Siguro may confession ako sa inyo. Impatient ako sa house namin kapag magulo. Kasi talagang, ewan ko, yun yung kinalakihan ko dahil, yun nga yun yung kinalakihan ko eh. So parang sinasabi mo na kaagad na dahil ganito ako, ayoko ng ganito. Pero ang Panginoon, palagi niyang inaalaw na maging disarrange yung bahay. Di ba? So, syempre, kahit anong linis ko na dyan, pag dumating na yung mag-ina, wala na. Di ba? Tapon ng bag dyan, tapon ng bag doon, gagamit dito, gagamitin ito. So, parang syempre, ako, teka lang, wala kayo the whole morning. Ako lang yun nandito sa bahay. I'm confessing my struggles. Ang hirap kong naglinis dito. Ako na naglabas sa inyo, ako na namalansya sa inyo, ako na naglikpit ng lahat. Nilinis ko, nilampaso ko, vinacuum ko yan, hinugasan ko lahat ng mga pinggan, lahat ng pinaglutuan ninyo kagabi. Kasi aalis kayo ng 6:30, hindi ko na magagawa to. Sige, okay lang. Ako na lang yan mamaya. Tapos mamaya, pagdating nila, luto na naman. Tapos, kalat ulit. Some circumstances we ask God to change are the very circumstances He is using to change us. Inaalaw ni God na maging magulo yung bahay namin para matanggap ko na magulo sila. Hindi. Inaalaw ni God yung circumstansya na yon para mabago ang puso ko na mas lalo pa akong maging loving, maging patient, maging understanding, hindi maging bitter, hindi ako madala ng alam mo yon, na magalit do sa sitwasyon na yon kasi gusto ni God matanggap ko kung ano yung aking circumstansya, mahirap man yon, but giving glory to His name. Nahirap, di ba? But the Lord has allowed me na once a week na lang magalit. Joke lang. joke lang yun. Pero it really, alam mo, every time na nandoon na sa situation na yon, na gano'n na mahirap, nakikita mo na yung gulo, talagang mag-pray ka na lang, Lord, thank you dahil meron kaming hugasin. Tama naman, di ba? Lord, thank you kasi we have a house. Kasi maraming tao walang house. Di ba? Thank you, Lord, may vacuum ako. Dahil nag-vacuum lang ako doon. Thank you, meron akong mop na maayos na nagagamit ko panlinis. Thank you, Lord, meron akong washing machine na ilalagay ko lang yon at isasampay ko na lang pagkatapos. Thank you, Lord, may tubig kami na supply. Marami akong joy. Hindi joy sa puso. Joy dishwashing. You have to learn to thank the Lord despite of the difficult situations. Because God wants us to respond in a way that will glorify Him. Will I glorify God kung nandun ako, puno ako ng bitterness, mamaya pag uwi ninyo, lagot kayo sa akin. O kaya, hindi na ako kahit kailan maglilinis pa. Di ba? That is not that is not a right response to the heat. Kung hindi, mag-respond ako in a loving way na, okay, sige, ganito talaga, liligpitin ko. Pero it doesn't mean nahahayaan ko sila. Iti-train ko din sila. Kaya si James, James, ikaw naman maghugas ngayon. Han, ikaw, ligpitin mo ito. Han. tulog pala. Sige, ako na lang gagawa. Pero ito, ganito. Del is already tired. Siya yung gumigising. Ito, tinitignan ko yung circumstance din. Del will wake up early. Siya yung nagtutulong kay James sa lahat ng mga studies, sa lahat ng mga assignments. Siya yung nanonood sa YouTube para maintindihan niya yung mga subjects ni James. Hindi ko lahat kaya yoon. Kaya ako, thankful, Lord, okay na po ako sa bahay.
Kasi si Del, aalis yan na madaling araw, 6:30, alis na yan, pasok sa school, 7 o'clock yung klase ni James. Mag-work siya, pupunta siya sa East Avenue, pupunta siya doon, mag-around siya, aantayin niya na si James ng 3:30, so didiretso na siya doon, habang nandun siya sa hospital, gagawa yan ng mga trabaho niya para sa San Beda dahil professor siya doon, gagawa siya ng mga lectures, and then after niya, susunduin niya si James ng 3:30, uuwi na yan sa bahay ng 4:30, pagod na siya. So okay lang. Hindi na ako nagreklamo kasi nga parehas lang din naman kami na meron kaming ginagawa para sa aming tahanan. Ang difference lang, ako nasa bahay palagi. Pero hati naman din talaga kami sa trabaho. Kasi pag uwi niya, papahinga lang yan ng sandali, mamaya-maya yan, na kay James na ulit, tuturuan niya na yan. Tapos kung si James medyo slow in understanding yung kanyang tutorial kay Del, aabutin yan minsan hanggang alas 12 ng gabi, minsan hanggang alauna pa. Kasi mahirap talaga yung subjects ngayon. Sabi nga sa akin ni Del, Han, 2 hours na ako nandito sa YouTube, hindi ko pa rin maintindihan. Alam mo, yun yung mga, mahirap talaga eh. Sabi ko, praise the Lord. Ako, nanonood na ako ng Korean novela ko. Ay, tapos na ako maghugas eh. Pahinga naman ako, no? So, physically, actually, pagod ako physically, pero yung wife ko, pagod din siya physically at the same time, pagod pa siya mentally. Kaya hinahayaan ko na si Del. Kaya kung hindi niya kaya, okay lang. So, sino yung dapat mag-change? Ako. Kasi dapat makita ko yung circumstance, na itong circumstance, inaalaw ni God para ako yung bago. Nakukuha nyo? And ngayon may joy ako sa tahanan. And I thank the Lord. Oh, dishwashing, liquid. Mahirap talaga ang ating buhay. Pero yung kinahihirapan natin na pinagdaraanan sa ating buhay, inaalaw ni God palagi para mabago ang ating puso. Mabago tayo at mag-respond tayo ngayon ng tama. Pag nakita natin, hindi pala masama yung sitwasyon. Ako lang talaga yung napakasama. Hindi masama eh. Talagang napakasama ng reactions ko dahil nagagalit ako. In which na hindi dapat ako magalit. So sabi nga dito, I want to change my circumstances. God wants me to change. Okay? God wants to change me. Okay? Always asking God to believe. Number 1, He is working through our circumstance to expose our... So tatandaan niyo yun ha, in every circumstance, nire-reveal ni God ang ating mga puso. Traffic, nakatan ka. Kung nagalit ka kasi nire-reveal ni God yung heart mo. Okay? Kung kunyari daw, mainipin ka, talagang may pagkakataon na wala kang masakyan, pauwi. Kasi mainipin ka eh. Gusto ni God makita niya na mainipin ka, wala kang patience. So gusto ni God maging patient ka. So every circumstance is an opportunity for us to see our hearts kung ano yung dapat na mabago para sa atin. So ibig sabihin, ang dami pala nating dapat baguhin. Kasi nakikita natin na ngayon sa circumstansya, nare-reveal yung ating heart. Okay? Kung nahihirapan tayo makitungo sa mga tao, palagi may mahirap na ibibigay sa iyo si God ng mahirap na sitwasyon in terms of relationship. Kung meron mang mga bagay na mahirap pa man para i-reveal ang ating puso. Number 2, He is working through our circumstances to make us more like, praise the Lord, ano? So Lord, hindi po pala masama yung circumstance ko na mahirap, yung situation ko. Kasi ang purpose pala nito is Christ likeness. And Lord, I want to grow more in Christ. So more circumstances, at the same time, Lord, give me grace na makita ko kung ano yung puso ko at mag-respond po ako ng tama. Number 3, last na to, He's working through our circumstance to glorify Himself. Gusto nyo mag-glorify si God, so in every hard situation and circumstance, respond in a way that will glorify our God. Kasi nais niya na mag-glorify natin siya. Ang ganda, no, na itong pag-aaral na to. Actually, I'm really blessed learning again itong bagay na ito dahil tunay na nakakatulong eh. And it humbles us. Ako, it humbled me so much na makita ko nga, Lord, ang pinaka-problema talaga sa buhay ko ay ako.
Ang problema ninyo, hindi ang kasama ninyo, ang circumstansya ninyo, ang sitwasyon ninyo, hindi ang opisina ninyo, hindi ang eskwelahan ninyo, hindi ang relasyon ninyo, hindi kamag-anak ninyo. Ang problema ninyo ay ang inyong mga puso. Ito ang problema nating lahat. Lahat po tayo, ito ang ating problema. And praise God, if you are a Christian, God has given us a heart of flesh. Binago niya na ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. If you are not yet in Christ, you will always respond in a sinful way. You can never respond in a godly way kung hindi ka pa Christian. Kasi mababago lamang ang puso natin kung tunay tayo na kay Kristo Jesus na. Then, kung wala ka pa kay Kristo at gusto mo ng tunay na pagbabago, kilalanin mo na ang Diyos ay banal, na ang ating buhay ay sa Kanya, at dapat inaalay ito sa Kanya, kilalanin mo na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay walang pwedeng magawa para maligtas ang iyong sarili at wala kang kakayanan na mabago ang iyong sarili apart from Jesus Christ. Kilalanin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas dahil siya lamang ang tanging mong pag-asa sa kaligtasan at ang magkaroon ng bagong puso sa Kanyang harapan. Ikaw ay manampalataya kay Kristo, magsisi sa iyong mga kasalanan, at sa iyong bagay na ito, ikaw ay madja-justify, magkakaroon ka ngayon ng bagong buhay kay Kristo Jesus, at ikaw ngayon ay napatawad na sa iyong lahat ng iyong mga kasalanan at ngayon inilalagay ka bilang isang mananampalataya sa bawat araw, sa sitwasyon at sirkumstansya upang ikaw ay lumago kay Kristo Jesus. At makatapos nito kung ikaw ay tunay na nag-persevere na lumago kay Kristo, darating ang araw, makakasama natin siya, kawangis na ni Kristo Jesus. Napakaganda ng proseso at plano ng ating Panginoong Diyos sa ating kaligtasan. Magpasakop tayo sa Kanya. Hindi natin kaya ang lahat ng ito kung hindi magagawa lamang natin ito sa tulong ng ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus at sa Kanyang napakayamang awa at biyaya sa ating lahat. Any question before I end in prayer? Any question? So, tanggalin nyo na yung plano nyo sa mga gagawin nyo sa asawa nyo. Baguhin nyo na ngayon ang puso ninyo. Wait lang, may question daw, may question. Tao. Hindi naman. Pero hindi naman kasi lahat naman tayo talaga nag-respond sinfully eh. Ang problem dito, kung yun na yung life mo, parang daily. Tsaka wala kang fear kay God, how you respond sa sin, walang fear kay God, wala kang guilt, walang conscience. Okay? Lahat na kasi tayo nag-respond. Pero ngayon, inaral na kasi natin ito, dapat maging tama na yung response natin. Kasi ngayon, tayong lahat, accountable na kay God. Alam na natin eh. So kapag nag-respond pa rin tayo ng, yung patuloy katulad nung dati, parang sinasabi natin ngayon kay God sa kanyang revelation ngayon na hindi importante ang change. Hindi importante yung glory ni God. Pero ngayon, kung ikaw ay Christian at napakinggan mo ito, dapat talaga mag-respond tayo ng tama. Ngayon, napapansin ninyo kung bakit paulit-ulit yung sitwasyon. Alam mo ngayon, I thank the Lord, kasi isa din yun impatient din ako sa driving. But in time, kakapray ko at nakita ko na, Lord, baguhin niyo po yung heart ko. Minsan natutuwa na ako kahit traffic. Kasi kapag malayo pa lang, kita ko, traffic. Titignan ko na nga yung kotse ko. Ano kayo maliligpit ko dito? Alam mo, di ba, minsan magulo yung kotse mo kung yun nasa dashboard, bubuksan ko yung dashboard ko, liligpitin ko yun, lalabas ko, aayusin ko. Kaya minsan yung mga coins, inaayos ko, ina-arrange ko na lang siya habang nag-aantay ako ng traffic. Maraming pwedeng gawin O kaya minsan nakikinig ako ng preaching, kikinig ako ng music. Nababago. Ngayon, kahit nga may mag-cut, sige, bahala ka na, mauna ka na, sige. Okay na yan.
Lamunin mo na yung kalsada. Iyong-iyo na yan! Pero syempre, joke lang naman yun. Joke lang yun. Ginigising ko lang kayo. Ha? Parehas tayo nga ako. Parehas pala kami ni Brother Jimboy. Naglilikpit ka din ng coins. Tsaka palagi ko may naka-reading wipes. Pupunas-punasan ko yung dashboard. Pupunas-punasan ko yung manibela. Para malinis. So, maraming pwedeng gawin eh. Ano po yan, Brother Edwin? Huwag kang lang lalabas. Baka mamaya, lumabas pa eh, no? May spray pa, no? Tapos may ganun pa siya, oh. Kakanta ka na lang. Anong kakantay mo? Pwede naman, talaga. Pwede ka naman talagang kumanta eh. Actually, pwedeng magbago. And I thank the Lord kasi ako, I'm witness to God's grace sa mga bagay na ganun eh. At marami pa ha, ang dami pang binabago ang Panginoon. Mamamatay na lang ako, may binabago pa rin ang Panginoon. At may babaguhin pa rin siya sa akin. Kaya it doesn't mean, actually yun nga kunyari doon, naging patient ako sa driving, may bibigay yan na bagong circumstance na napakabigat. Kasi yung patience natin, akala natin patient na tayo, may bibigay ulit si God sa atin para mas ika-grow natin in Christ-likeness na mabagat, na matetest talaga yung patience pa natin. Ganun talaga ang buhay eh. And we are to thank the Lord kasi nga, ang purpose naman is for us to grow in Christ-likeness. Okay? Any question? Malinaw? So I expect everyone to grow more in Christ. I expect everyone, because of this teaching, nasa heat pa lang tayo Wala pa tayo sa thorns, wala pa tayo sa cross, wala pa tayo dun sa fruits. Isa-isahin natin lahat yan. Okay? Heat pa lang. Nagreklamo na. Nagreklamo na. Heat pa lang pala yun. Actually, hindi lang ho yun, Sister Sally. Heat pa lang yun, papababasa ko pa yung libro na How People Change. Konti lang naman yung pages na yun, parang 150 lang naman yata. Kayang-kayang tapusin isang araw. 150 pages. Kaya ng one day. Okay? Sige, let us pray. Let us thank the Lord for His goodness. Panginoon Ama, this is so rich, Lord God, na teaching, Panginoon Ama, para sa aming lahat. Hindi po namin talaga kaya ito on our own. But thank you because of the grace that we have received in salvation in Christ. Lord, ito po'y posible. Hindi dahil sa amin, dahil tunay nga po na hindi po namin maasahan ang aming mga sarili. Dahil mismo sa aming pag-aaral kanina, yung sarili namin ang talagang pinaka-problema sa lahat, Panginoon. Kaya nga po kami ay lumalapit patuloy sa inyo, na kami nga po ay tunay ninyong kaawaan. Tunay ninyo na ipaalala palagi ang katotohanan ito sa bawat araw, sa bawat sirkumstansya, sa bawat sitwasyon. Sa bawat sitwasyon na ito, tumugon po kami ng tama na nagpapasakop sa inyo at nagnanais na lumago kay Kristo at tunay na maluwalhati po kayo. Thank you, Lord God, because in Christ it is possible. Because of your abundant grace, it is indeed possible, O God, sa aming mga buhay. So tulungan niyo po kami sa bawat araw na lumago kay Kristo Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon Ama, na sa bawat araw na bibigyan po namin kayo ng kaluwalhatian. So every day, Lord, we pray, patuloy po kaming lumago unti-unti. Until the day, Lord God, we know that this will end because in time, when we are with you, O God, tunay na perfect na po kami. Wala nang kasalanan. At for eternity, Lord, wala nang kasalanan. And all those times, Lord God, ang aming buhay ay magbibigay lamang ng kaluwalhatian sa inyong pangalan, Panginoon Ama. But for now, as we await that time, help us to grow in Christ. Thank you for everyone who is here. Bless each one in the coming days, O God, until we meet again sa aming pag-aaral, Panginoon Ama, ng Biblical Counseling. Nawa hindi lamang po ito para sa amin, sa mga tao na lalapit sa amin, sa mga tao na tutulungan namin, na hihingi ng payo, Panginoon Ama,
aming paalalahanan po sila ng mga katotohanan na aming naaral dito upang kami ay maging blessing din sa iba at makatulong para sa kanilang paglago kay Kristo Jesus. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much.